Ayun mga kababayan, may gusto kong pag-usapan dahil nga nag-aambisyon na tumakbo pa sa pagkapangulo sa 2020, sa 2028, itong si Sara Duterte, kailangan maging ano tayo, no, mas matalino tayo sa pagpili. Kahit pa sabihin natin na medyo matagal pa, masyado ng paaga yung announcement niya. So, dapat ngayon pa lang, dapat maging matalino na tayo sa pagpili ng susuportahan natin sa 2028. Yung tipong leader na siguradong kapakanan ng taong bayan ang iniisip at hindi yung dahil may paghihigantihan lang. So ito mga kababayan, natatandaan niyo ba 'to? 2 years ago na 'to 'no, at ito nga, itong pulis na 'to, dating pulis na si Las Cañas, ay taga Davao. At siya mismong taga Davao ang nagpatunay na totoo yung patayan or yung sabi nga nila DDS, Davao Death Squad. Alam niyo dati pa man, marami na tayong naririnig na balita na ang mga Duterte ay sangkot sa mga pagpatay sa Davao. Biruin mo, hindi nga lang sa Davao, 'di ba? Kasi nung naging presidente si Digong, inagap nga nila yung Davao Death Squad into a drug war. 'Di ba para magmukhang kontra talaga sila sa mga drug lord, sa mga gumagamit ng pinagbabawal na gamot, siguro para pagtakpan yung mga sarili nilang agenda. So marami tayong narinig na ganyan, and yun nga sabi ko sa inyo, Davao, taga Davao pa mismo yung nagpatunay na totoo daw po yun. So yan nakalagay dyan, 2024. So ang sabi, ex-cop link Duterte siblings, Paulo and Sara to drug war, dirt. So basahin natin yung article ha. Open Tokhang, the brutal knock and plead anti-drug operation carried out by the former President Rodrigo Duterte's administration was a brainchild of his daughter, then Davao City Mayor Sara Duterte. While her brother, then Vice Mayor Paulo Pulong Duterte, led a narcotic smuggling ring behind the scenes. A confessed Davao Death Squad gunman has claimed. So, ayan ang sabi pa dito, other explosive allegations against two of Duterte's children, Sara now Vice President and Paulo Davao representative, first made by retired police officer Arturo Las Cañas in an affidavit he executed during the 6th day of a pre-trial investigation of the International Criminal Court in February 2022. Hindi ko na nakakalimutan itong nadawit na naman ang pamilya mga Duterte dito sa issue sa magnetic lifter. Biruin mo ang pinoportray kasi ng pamilya nila ay galit sila sa mga addict, sa mga user and pusher. 'Di ba? Yun ang narrative. Pero behind that, ito nga, sabi nga ng dating pulis na si Las Cañas, ay may mga palihim na nangyayari, kumbaga may hocus-pocus na nangyayari sa likod nila. Biruin mo itong pamilyang na to na ilang taong ginoyo ang mga Pilipino na ang concern nila ay Pilipinas. Well, hindi pala. Tapos, itong anak, nag-aambisyon pang tumakbo sa 2028. Knowing na yung paraan na ginawa nila, yung EJK, yung mga biktima ng extrajudicial killing, hindi po naging tama. Aminado naman yung mga ibang DDS na kaibigan ni Duterte na may mali talaga. 'Di ba? Yung naging, kasi biruin mo nagkaroon ng what do we call this, kumbaga parang incentive or kailangan may quota system, may reward system sila. 'Di ba, systematic na pagpatay nga, kahit pa sabihin natin na guilty or hindi, basta kailangan makakota sila, gagawin nila. Tapos itong si Sara gustong tumakbo sa pagka-presidente, hindi dahil sa mahal niya ang Pilipinas. Kumbaga, hindi talaga para sa Pilipino yung dahilan. Hindi talaga para sa kaayusan ng bansa. Kumbaga, pang sariling interes lang. Kung matatandaan nyo, may mga pahayag noon, yung dating pulis nga na si Las Cañas, patungkol dito sa yung mga sinasabing inaprubahan nga na operasyon dito sa may Davao City. Di ba nilahad pa nga ni Las Cañas doon yung testimonya kaugnay dito sa mga di umanong pagpatay. Sinabi rin dito na isinumite niya nga yung mga pahayag, yung mga testimonya niya sa ICC. Kaya nga very wrong na inililink nila ng inililink si PBBM. At that time, private citizen pa si PBBM yan yung mga anomalya nila. Di ba nga yung, kasi pipilitan nila, yung ICC nga po, kumbaga mula nung mayor pa si Rodrigo Duterte, doon yung nagsimula. Kahit pa sabihin, umalis na tayo. Yung tinitignan nga is yung duration from, yung duration ng mayor pa siya, hanggang doon sa
nagbitiw na tayo bilang miyembro ng ICC. Kaya nga kahit anong pilit nila na i-link si PBBM, parang very, mapapaisip ka, 'di ba? Mapapaisip ka na pinipilit nila ng pinipilit i-link si PBBM sa isang bagay na imposible. Ito nga dating pulis na taga Davao mismo nagsasabi, nagpapatunay. Alam niyo ito lang yan, may dalawang ano kasi yan. Itong, pagdinig nga ng kaso dito sa, extrajudicial killing 'no, sa issue ng mga Duterte. Siyempre, aswerte sila dahil may due process. 'Di ba kasi kung iisipin mo yung mga naging biktima ng EJK, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na linisin pangalan nila, hindi sila nagkaroon ng pagkakataon ng chance, 'di ba, na malinis yung pangalan nila. Pero ito si Rodrigo Duterte, ang mga Duterte, no, lalo na yung mga, kahit yung mga co-perpetrators, sabihin na natin, pagkakaroon ng due process. 'Di ba? Maswerte sila may due process, hindi katulad yung ginawa ni Digong na basta na lang pinapatay yung mga allegedly addict daw, allegedly na user and pusher. Sila hindi naman ganun ginawa sa kanila, humihinga pa sila, kumbaga. Yung mga yung biktima, wala nang chance. At saka, kung may ginawa talagang kasalanan, kailangan may managot. Hindi pwedeng hayaan na lang. 'Di ba kailangan makuha ng mga pamilya ng biktima ang hustisyang matagal na nilang hinihingi. Yung pinagkait sa kanila dahil di sila pinakikinggan. Alam mo, sana hindi na magkaroon ng part 2 itong extrajudicial killing. Lalo na itong si Sara ay nag-aambisyon tumakbo sa 2028 para ibalik yung sistema na ginawa ng tatay niya na maraming nadamay na inosente. Sana huwag nang magkaroon ng part 2. Huwag natin hayaan na may leader na mamuno na gano'n. Na aabusuhin yung kapangyarihan niya. Hindi niyo ba napansin na puro mahihirap? Yung mga nasa poorest of the poor. Yung mga naging biktima ng mga illegal na pagpatay. Yung mga pagpatay noong war on drugs noong panahon nila. Wala man lang tayo nabalitaan na merong malaking isda, merong drug lord. Di ba nga, magugulat ka pa, ka-close pa nila, kaibigan pa nila, itong mga nasasangkot. Tandaan nyo na karapatan din ng mga biktima ang due process at karapatan din ng inaakusahan ang due process. Kaya ngayon yung ibinibigay natin. Diba? Sa huli, sana hindi na magkaroon ng part 2 na gantong klaseng sistema na kumbaga matatanggalan ng karapatan ng mga kababayan nating Pilipino na malitis ng tama. Kung ang laban ay kontra krimen, paano natin masisiguro na yung kinasasakripisyo, yung karapatang pangtao? Sa huli, ang pinakamahalaga ay lumabas yung katotohanan, magbe-base sa ebidensya. Kaya nga nagkakaroon ng due process para malitis ng maayos. Siyempre dapat nakabatay ito sa ebidensya, dumaan sa tamang proseso, at siyempre ang paggalang sa batas.